Okay. You're running po. Thank you, attorney. Ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino abogado maisog at formal at opisyal na aplikante ninyo pagka-senador. Nakilala kayo, Attorney Vic, bilang talagang supporter. At kasama kayo doon sa campaign ni PBBM na ngayon presidente na natin. Naging executive secretary po kayo. So yung relasyon po ninyong dalawa, talagang nakita ng taong bayan na napaka-solid. Ano ba yung pinakamabigat nyong dahilan sa pagtalikod sa kanya at pagiging kritiko ngayon? Personally, wala kaming naging problema ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung kami magkasama, even before siya naging presidente, and all the time that I was in Malacanang and serving as executive secretary. Subalit, hindi naman kasi ang loyalty ko sa isang tao eh. I campaigned very, very hard at lahat ng aking lakas at nalalaman patungkol sa isang matiwasay na kampanya dahil naniwala ako na magsisilbi kami ng tapat sa sambayan ng Pilipino. At pagka hindi na yun yung direksyon, ako ang nahihiya, Cheryl, dahil alam naman din ninyong lahat, with all humility, ako nakaharap eh. Ilang beses akong humarap sa napakaraming tao. Sabi ko sa kanya noon, at ito'y nasa libro ko rin, yung mga alingas-ngas, intrigahan, yung nagmumura sa likod ko, wala namang kaya magmura sa harapan ko eh. Nung nandoon ako sa Malacanang, mga hindi na pagbibigyan, kaya ko yun. Pero hindi ko kakayanin pag ang magmumura na sa akin, yung 31 milyong Pilipino. Ibig sabihin, binigo natin sila. Ayaw ko. Ayaw ko. So kayo ba ay ang sinasabi kasi tinanggal o napilitang nag-resign or talagang nag-resign? Nag-resign ako, Cheryl, because from Executive Secretary, merong akong appointment as the Presidential Chief of Staff. At prior to my appointment as Presidential Chief of Staff, ay napirmahan yung Administrative Order No. 1. Yan ay officially released sa Malacanang Records Office. At yan ay nandiyan yan, naka-record yan. Kaya lang, wala nang dahilan na magtagal pa roon dahil hindi naman magbabago na yung direksyon tinatahak nila eh. Dahil nakialam na nga, yung lagi kong sinasabi na gustong maging Pangulo, wala namang mandato kahit isang boto. Ayoko yun. At sino yan? Iisa lang ang Pangulo. Marami doon, madami doon. Hasta ang Pangulo walang mandato. Hindi pa pwede yun. Kinakailangan yung Pangulo mag-assert. Binoto ka eh. 31 milyong Pilipino bumoto sa iyo. Essentially, he was given a clean sheet. Sulat mo kung anong klaseng panguluhan ang gusto mo. It's a license to do good, not to oppress the people. Sir, but by that, are you implying na hindi siya nagsisilbing tapat? I'm referring of course to the President. Kasi ito pong sabi niya, I think the other day, ang sabi niya about you, if he believes in what he is saying, why did he work for me? I did not work for him, Ed. I've helped him. Iba yung nagtrabaho ka sa isang tao, may sahod yun. Wala akong kinuhang pera sa kanila. And all the time that I was Executive Secretary, this you ought to know, wala ako sinahod ni isang sentimo. You can check COA, you can check Malacanang. But in that case, that's even more personal. So why did you work? Why did you help him? If in the end, did you get an epiphany of sorts among the other issues that have been coming up? For example, sir, you've called for a hair follicle test. That's one. Yes. Was that an issue even before, as far as you were concerned? No. Also, what about the allegations of ill-gotten wealth of his family? Were these ever addressed as far as you were concerned to your satisfaction? Let's talk about the hair follicle test. Alam naman ninyo na ako yung naglabas ng kanyang negative drug test November of 2021. Mainit yan na pinag-uusapan. Ako rin yung unang sumagot sa isang kilalang radio station AM. Ako unang sumagot. In-interview ako maaga-maaga na gano'n. We don't feel alluded to. And then, merong resulta ng drug test. Ako nagdala sa PIDEA. Dapat yun PIDEA lang eh. I made my call, no? Daling ko ng NBI, daling ko ng Camp Crame. You know why? Sabi ko, kaya mahirap na yan. Baka mamaya may mag-operate yung unit na merong Drug Enforcement Authority, madali ito, ma-set up, etc. Ganun ko siya pinagmamalasakitan. Binigyan ko ng kopya yung 3 ahensya.
Ngayon, hindi mamatay-matay ang storyang yan eh. Katangi-tangi, kanya lang yung storyang yan eh. Nahihiya na rin ako dahil ang dami naniningil sa akin. Baka naman peke yung pinakita mo o nagpakita ka ng peke. Ed, yung salita ko pwede mong panghawakan. Kanya pagka may ganyan, para matapos siya, wala ka naman pangamba, di magsailalim ka sa drug test, ganun kasimple. Para nang sa ganun, kung negative ka, edi salamat. Pwede pa rin panghawakan yung aking salita, yung kredibilidad ko, hindi malulusaw. Ngayon, pagka ikay nag-positive, problema mo yun. Harapin mo yung problema mo. Mhm. Pero sir, that's a hypothetical eh. You've known him for a long time. You, well, not work for him, but sabi nga, you I've helped helped him him, yes. from way back. So I suppose you know his character, his what he does, how he thinks and My ears were not, it's not a virgin. My ears, no. Naririnig ko yung usapin. But to be fair to him, yung sinasabing ba't hindi ko raw sabihin, to be fair to Bongbong Marcos, hindi ko siya nakita. Kagaya ng ibinibintang na iba na na-witness ko, hindi ko nakita. To be fair and to settle this whole issue, wala akong nakitang ganun. Wala akong nakitang ganun. Kaya nga para matapos na, para fair sa kanya, fair sa lahat, di sumailalim ka, tapos ang storya. Ganun kasimple. And anyway, I stand by what I have said. Article 11, Section 1, public office is a public trust, and all public officials must at all times be accountable to the people. And it's the same article of the Constitution that they're using against their perceived critics or rivals in government. O sige, segue na ako from the Marcoses to accountability. Nabanggit na po niyo yun eh. Interested ako dun sa platform niyo, you want to lower the threshold for plunder, no? From medyo may maliit yun, 1 million. Baka katakot-takot maubos yung gabitan na natin. Nung huli ko na po si Attorney Vic, sabi niya pa 5 million. Kaya nagtaka ako, binaba niya na ngayon sa 1 million. Mamaya, 500,000 yan. Oo. Sinusubaybayan ko rin naman yung kolom mo, Ami, at galit ka rin sa mansala, nag-expose ka rin ng mga corrupt. Ang totoo naman talaga, kahit ang ordinaryong tao sa kalsada, galit sa corruption dahil sabi ko nga, yan ang alpha and omega ng maraming kahirapan nating Pilipino. And yes, the last time I was a guest ni Cheryl, ay 5 million 5 yan. million ba tayo nun? Wala pa dyan yung anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal bicameral conference committee Yes. report. Sinasalaula pati yung proseso ng pagpasa ng budget 28 items blanco na nagkakahalaga ng 241 billion. Kaya sabi ko, baba na natin ito. Kung bababa mo lang din, baba mo na ng 1 million. And I think it will be a deterrent. It will serve as a great deterrent sa mga magnanakaw. And I believe, hindi na ipapasa yung posisyon sa kamag-anak Bakit? Nakaambay yung plunder Pagka kumati-kati kamay mo't nakialam ka riyan And then after that, I was saying, and I'm still advocating for it, balik natin yung death penalty doon sa lahat na makakasuhan at mapapatunayan na guilty sa kasong plunder. Nang sa ganun, hindi mo na pag-aari yung pwesto. Bakit? Hindi mo naman siguro gustong mabitay yung anak mo, yung asawa mo, yung mga sino pa sumunod sa iyo. Dahil wag mo nang pakialaman yung pera ng gobyerno. Yung death penalty, isang pinakamalaking hindrance dyan. Well, we are expecting very strong pushback from the Catholic Church, of course. Paano po yung haharapin yun kung sakasakali? Because you are advocating, hindi ba kayo nag-aalala na maapektuhan yung kampanya nyo? Hindi. Dahil sinasabi ko lang naman yung totoo at nararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Sinasabi sa banal na kasulatan namin, huwag kang magnakaw. Hindi naman sinabi na huwag kang magnakaw at huwag mong paabutin ng 50 million. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Pwede isang sentimo o 50 million. Simple lang naman yung Biblia di pasimplihin din natin yung batas ng tao. Now I'm talking about the death penalty. Yes. Huwag kang magnakaw and then yung death penalty isunod natin dahil kada pisong ninanakaw, kinabukasan ng batang Pilipinong ninanakaw din Kada pera na linalabas natin sa budget na ninanakaw, ilang bibigyan na hindi nakakakain ng tama. Yun ang ating labanan. Let's get real. Ang problema natin talaga korupsyon Bata pa ako, yan ang naririnig natin. Hindi naman nabawasan nag-escalate pa Yes, sir. I think we all agree. Pero sir, my question is this is it the punishment, death penalty for 1 million pesos to be considered plunder, or is it the enforcement? Kasi in all those things that we have the death penalty
ang mga na death penalty talaga. Mahirap. Mahirap, sir. Respectfully, Si Pangulong Erap was convicted of plunder. Of course, wala na death penalty noon. But and even then, na-pardon pa. So, And you have that. Vicky Ramos, You have the Oh, inaral ko rin naman yan na with all due respect to you, hindi pwedeng maging sukatan yung huling death penalty dahil isa lang naman ang nasentensyahan pagkatapos nung sinuspindi. Etchegaray. The last one was si Leo Etchegaray. After that, tinigil agad eh. So how can you measure the success of a particular law meeting out death penalty kung isang beses pa lang? Hindi magkakaroon siya ng epekto eh. Let it run. Hayaan mo lang. Bakit sa Singapore meron pang ganun? Napakayaman. Bakit sa Vietnam ganun para malabanan ng korupsyon? Well, sir, clearly they're more efficient when it comes to enforcement of their laws. My question is that is it the punishment? Is it lowering it? Or is it fixing the law so that it's, or fixing the enforcers Then, so that you really get to catch the people? Pagka nakasuhan ka ng plunder na 1 million, halimbawa yung threshold, hindi mo pwedeng sabihin pag naging final na yung hatol sa'yo na hindi ka binigyan ng due process. Bakit? Walang nagnakaw sa gobyerno na mahirap. Una. And you're going to get the best law firm or lawyers to represent you. Nandiyan na magta-trial kayo sa RTC o Sandigan Bayan. Pag natalo ka dyan, mag-a-apila yan eh. All the way sa kung ano-anong korte hanggang Supreme Court. Pagka umabot ka sa sukdulan, guilty ka sigurado. So wala tayong debate dun. Kung sino mahahatulan yan, all the way to the Supreme Court, guilty ka. And this is the penalty that should be meted out. Pero sir, but my question nga is, how do we make sure that we catch the right people and not have all these people slipping through the cracks? Kasi the justice system in this country clearly is on the faulty side, as well as the enforcement system in the country is clearly on the faulty side. So, yun po. I understand where you're coming from na kailangan ng mahigpit na parusa at sa mas mababang threshold. Pero yung panghuhuli sa kanila... baka may proposal din kayo to improve the judicial system kasi yan ang problema. Or the enforcement system. And for criminal justice system. Talaga naman, dapat lahat yun, the whole gamut. And of course, the media, yung fourth estate, will play a big role in the community. Kasi nga, kasama yan sa pillars of our justice system. Di ba? Yung aktibo, vigilant, nagsusumbong, nagmamatsyag, kailangan yun. Yung media at saka yung ordinaryong tao. Otherwise, I agree with you. Magtatakpanan yan. Di ba magtatakipan yan? Pare-pareho eh. Hindi yung pinakamataas na posisyon ang naiipit or nakapukpok, yung mga nasa ilalim, yung mga... Oo, kaya ngayon din daw, ayaw na pumirma ng lahat kasi sa kanila ang bagsak. Maganda rin yun, di ba? Pagka ayaw ng pumirma ng ilalim. Kasi mapipilitan yung ibabaw na magtino. Wala nang gusto magpagamit sa iyo eh. Gagamit mo palagi. And I think mabuti rin yun na mayroong ganyang serious na parusa at ibaba natin yung plunder para lalong walang kumilos. Yung mga empleyado, hindi ako naniniwala na gusto nyo rin nakawan eh. Kaya lang, employment driven sila eh. Pag hindi ka tanggalin kita. Pipirma ka na lang, papagamit ka na lang. Pero pag pinalakas natin yung mga batas na kaukulan dyan sa corruption, I think, lalong magiging vigilant itong mga to. I'm sorry sir, hindi ko kaya ito. Ako mabibitay dito. Baka yung pa magsumbong. Attorney Vic, bago tayo pumunta sa ibang issue, ididikit ko na kasi corruption. Noong ikaw ay bumitaw sa pwesto or sinasabing dahilan, isa sa dahilan ng sinasabi ng ibang kampo na kaya hindi ka nag-resign pero tinanggal because of money issues na binibenta or tumatanggap para sa posisyon, bayad para sa certain possession sa pamahalaan, sa pagpili. Kasi kasama kayo sa pumipili sa mga nag-a-appoint during that time. Masasabi mo ba at natitignan mo ba sa mata ang bawat sinong magtatanong sa iyo na wala kang natanggap na pera para kapalit ng isang posisyon sa PBBM administration? Lahat kayo. Kaya kong kayong tingnan sa mata. Lahat kayo. Hanggang ngayon, kung totoo yan, ni isang kaluluwa, walang humarap at nagsabing, hiningan mo ko na, wag na yung tumanggap, malabo yun eh, hindi na totoo yun eh. Yung hiningan mo na lang, na hindi nakapagbigay dahil walang pera, pero gusto lang maglingkod sa gobyerno, yun lang eh. Wala silang mailabas dahil wala. Lahat ito'y paninira. Pati yung sa issue ng asukal, ako nagpahuli ng bandang huli, akin to yung shipment. Ako nagpahuli ng asukal. At napatunayan ko na higit na maraming asukal na ini-smuggle
at nakatago sa mga bodega kesa doon sa 300,000 metric tons na linalaman ng sugar order, correct me if it's 3 or 4, okay? 3, ng sugar order number 3. Higit na marami yung landed at yung ini-smuggle. Fact of the matter, yung barko na nag-unload sa Subic, pinatali ko yun, yung term. Ibig sabihin, hulihin mo rin yung barko. Bakit ko ginawa yun? Mas mahal yung barko sa laman ng mga kargamentong smuggled na sugar. And I want it to serve as a notice to the whole shipper around the world, huwag kang magpapagamit ng smuggling dyan. Pati barko mo huhulihin, lugi ka sa binayad sa'yo ng shipper. Ako nagpahuli nun. And I have tapped the intelligence service of the armed forces of the Philippines in locating all of these smuggled sugars and yung mga asukal na hoarded, hopefully. Bakit ka ba talaga tumakbo? Ang sinasabi nila ay dahil nahikayat ka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte or dahil din sa kay PBBM? No, Bongbong is out of the equation sa aking pagdedesisyon. Pati si Pangulong Duterte, siya lang una nag-i-encourage sa akin. Kaya lang, kung tinitingnan namin, hindi tayo pwedeng walang magiging tunay at maisog na oposisyon. Wala na nga. Kita nyo naman kung paano pinasa yung budget Talagang sinalaula yung proseso, sinalaula yung ating saligang batas. That's not the way to go. 28 items, blanco, 241 billion pesos. Hanggang ngayon, hindi nila mailabas yung enrolled bill. Walang enrolled bill na may pakita. And then initially, sinasabi na kami nagsisinungaling, fake news. Bandang huli, pa na sinasabi nila basta hindi kasalanan ng Malacanang yan, out kami dyan. Naglalaglagan na sila At nakakainsulto, yung isang pambabata, sinasabi, ministerial duty lang daw yan ng technical working group. Really? 241 billion ministerial? Paano naging ministerial duty 241 billion blank? Pag blanco yan, it entails an exercise of discretion. You do not delegate something that has been delegated already to you by the Constitution. Tanging mambabatas ang pwede magpasa ng budget, hindi ang technical working staff. Bawal yun. Sir, dun sa campaign kick-off po sa Club Pilipino, I'm trying to figure out kung sino pinatatama niyo dito but hindi can enlighten me. Ang sabi po ninyo, kahit ako pinabili ng suka, may diploma ako at nakapagtapos ng kolehiyo. May certificate ako. Ang suka ang kalaban ng peking ginto. The references, katawa. I like to see who you're referring to. Kasi you do not refer to college degree, certificates, and gold. Wala. You do not start your campaign by resorting to negative campaigning. Pagka-proclamation rally, di ba, dapat hayaan mo yung kandidato mo makipag-usap sa tao, sabihin, bakit ka dapat ikonsidera? Anong strength mo, anong pwede mong ialay sa sambayan ng Pilipino? Ako nagulat, biglang binira. So ako naman, na-recall ko lang din yung aking happy childhood. Ilang beses talaga ako inutusan ng nanay ko. Lahat naman yata tayo na sa bumili ng suka. Alam mo ba't ako nag-i-enjoy noon? Kasi yung sukli, hindi ka nagpaalam. Pero pwede kang bumili ng chewing gum, ng popsicle, ng konting, kung ano man, yung chichirya ba, papayagan ka ng nanay mo. Huwag ka lang mangungupit. Deklara ka lang. Bumili ako ng ganito. Okay. Alam naman ng nanay yan Alam naman ng nanay. Pero importante, sumunod ka. Bumili ka ng suka. At walang masama doon. Yung pinatatamaan natin, sinasagot lang natin sila. Dahil yung mga kasama ko ngayon sa pagtakbong ito, mga abogado ito siguro marapat lang na i-correct natin para hindi naman tayo lahat ay nagagaslight. Ito'y malinaw na pag-gaslight at distract sa istorya. Ang storya ngayon, ang eleksyong ito, we have to understand what is at stake for this country, this midterm election. Ang usaping ito, it's a referendum. Tayo ba'y masaya dito sa unang 3 taon ng Marcos administration? Mas mababa ba ang presyo ng bilihin ngayon? Mas mababa ba ang level ng korupsyon? Mas talamak ba o mas kakaunti ang droga? Kung sang-ayon kayo na mas mura ang bilihin, walang problema, di wag nyo kaming tingnan. Pero kung sa tingin ninyong mahirap na ang buhay, mag-isip-isip tayo. Ito, chance natin na baguhin yung sistema somehow.